Actually, nasabi nga sa kanya ni Miss Rosel, and during that time kasi nasa taping pa ako. So, iniisip ko kung paano. Pero nung nalaman ko nga na talagang kinakonsider ako ng regalo at saka Ay, project. Mazir! Yeah. Pinag-isipan na pa nga eh. Oo. Bakit tanggapin eh. Sabi ko, paano? Naghahati yung ano ko kasi nasa Puerto Galera ako. Paano? Uuwi ba ako o paano? So, Pakinggan yung pitch, yung offer. Okay, Oo. paano kaya? Eh, sobrang excited ko kasi nakakasama ko sila sa Shake, Rattle and Roll. Nagkukulitan kami doon. Kasi parang nakabuild kami ng kahit na paano small connection o samahan. Tapos parang ako din, kinonsider ko rin kasi itong dalawang to, sa totoo lang, totoong tao sila. So para sa akin, hindi ako mahihirapan makipagtrabaho. Kasi factor din yun eh. I mean, papasok ako sa gitna ng taping nila. So iniisip ko rin kung paano kaya, hindi pa kami nag-workshop eh. Diba? So inisip ko, hindi, game na. Kasi sigurado naman ako maayos. Sa sarili mo game na, pero pinag-intay mo lang kami ng ilang weeks. Hindi naman, kasi nasa lock-in ako eh. So medyo mahirap yung schedule. Ayun, tapos, yun nga, si Direk Dan, Villegas, may mag-direct. So talagang na-excite ako at some point. Thank you. At before I ask hindi ko pala bibigyan mic sa press, puro ako nila ng ako ha. Okay, I'd like to hear lang from our creative head ng Regal. James, finally, ito na. Natapos na finally on almost showing na tayo sa May 6. Your thoughts as the head of creative ng Regal? Thank you. Sobrang kami excited kasi EJ, I won't... There's particularly so many scenes that hits me emotionally at not that okay, mapapatawa ka. It's something that it's a lot of things that are very heartwarming, a lot of moments that reminds me of Maricel Soriano. No way! Yes, I mean, I'm not kidding because I grew up with Maricel Soriano. Wow. Tuwa ako dito sa batang pinapanood ko kasi parang bawat galaw niya natatawag na. And of course, si JM. Kanino? Pwede, baka may reference Ayoko ka. May kay reference Fiam ka ba? actually kasi parang it's so natural. Kung Maricel si Fiang, sino naman si JM? Talaga yun ang spot kita. But si JM is really, I don't know who as a young star before, pero kasi si JM really has the eyes na talagang, the way he does his acting and how, as a best friend, he has a secret admiration sa best friend. Mararamdaman mo talaga. Yun talaga. I mean, it's so natural. Parang they're not really acting. Oo. Carried away ako sa mga eksena. Especially one scene, more towards the third act, na napaiyak pa. Wow. Seriously, napaiyak niyo ako. So, I hope that you guys, when you watch it, talagang matutuwa. May 5 tayo sa Mega Mall. Yes. Okay. Thank you, Ms. Rosel. Thank you, James. At this point, react lang muna si JM Fiang sa sinabi ni naiiyak ka, Fiang. Then yung Maricel Soriano. Comment sa sinabi ng producer natin, Fiang. Nakaka-pressure naman po yun. Speechless. Sobra. Ako nagulat ako sa revelation. Ganun level, ganyan. Maraming salamat po, pero... Naiyak ko eh. Uy, hindi ganyan si Fiang. Speechless talaga kasi usually may sagot agad yan eh. Pero ngayon, hindi niya alam matos eh. Kasi ako nagulat din what Mr. Rosel delivered. Nakakatuwa. Nakaka-pressure. Yung relatability siguro talaga ng pelikula, ang lakas. And of course, yung may mata raw, tayo walang mata. Si JM may mata daw kasi. JM, may mata ka daw. So ibig sabihin, importante ang mata sa isang aktor. Any word, any comment? Thank you, man. Hindi ko rin alam ano sasabihin mo. Thank you po. Siguro, thankful po kami sa Regal sobra. Kasi bukod sa sila yung nagbigay ng first film namin sa SRR. And yung dream team namin na magkaroon kami ng solo film, sila din po yung tumupad. So sobrang yung nararamdaman namin para
sobra na kung gaano kami ka-grateful na meron kaming sila. So sana po proud kayo sa pelikula natin. Oh. Sir Key, you have seen the rushes, the edits. Would you like to say the same sa sinabi ni Mr. Sir JP, about the finished product? Yeah. Hello? Yeah, you're on. Medyo. Yeah, the finished product was good. I mean, like, there's a lot of laughter. Pero may konting hugot pa rin. I guess my mom medyo umiyak siya. And then honestly, I got to preview some of the rushes to, I can't name them, pero some industry people, some of them very senior, matagal na tagal sa industry, and so many of them actually really did compare Piang to my sister. Wow. So like, not just my mom, but a lot of praises for You had it previewed by different ages, parang gano'n. Tapos ngayon, sa pelikulang ito, support ka sa JM Piang. Hindi ka pa natatakot na ano ka, na-typecast ka sa pambansang third wheel? Feeling ko kasi dito, parang magkaiba siya eh. Kasi dito, hindi ko alam paano ko sasagutin. Baka kasi dito kasi medyo... Let me just, before sumagot si Justin. Kasi po, when we do casting naman, hindi kami wala kami pinanggagaling yung collab team siya ganyan sa TV, collab siya ganyan sa reality show. Wala kaming ganong idea. Dustin is Dustin as Kenzo, tapos. So, feeling ko naman even Dustin, wala lang sa'yo, di ba? Parang, would you like to answer that, guys? Of course, yeah. Dito kasi parang a-fiction ako. I mean, character talaga ako dito. Clear naman from the start na hindi ako part ng relationship or what. Mapapanood nyo yun for sure. And dun naman sa natapos kong pelikula, I don't think, honestly, na third wheel ako. Kasi tatlo naman kami doon. I mean, it's a love story between three people. So, I think, hindi naman buhata o mapapansagan pambansa. Okay, thank you. Thank you. Okay, ang next question ko para sa JM Piang. Sa interview kay OPBS, inamin mo, JM, na nililigawan mo si Piang. Ngayon, since it's National Aminan Day, tatanungin ko si Piang, ano ba yung biggest score sa inyo? Very open po kami patungkol sa aming relationship na nililigawan niya po ako. And yeah, very open kami na tagal na din namin sinasabi na naliligaw pa din po si JM hanggang ngayon. So, Hindi pa sinasagot. masyado pa pong mabilis. So, yun po, up until now, si JM still courting me. So, ang pangit po kasi kung mamadaliin namin yung isang bagay na hindi naman kailangan lagi nagmamadali. And of course, mas focused din kami pareho sa career namin while doing our thing. So, ayun. Naniligaw pa din po si JM. JM, anong masasabi mo doon? Ayan, totoo naman po yung narinig. Since then naman, naging vocal ako sa part na yun. And, ayan. Sabi ko na hindi ko na binigay ang mic ka Archie. Charot lang, joke ko. Just kidding. Okay, who I'd like to ask the first, Goldwyn, about the movie please. Let's focus about the movie, sorry. Thank you. Here's Goldwyn. Hello, marami nagsasabi, marami nagsasabi kanina pa ulit-ulit, marami na kayong baon, tapos sarili kayong take sa script. So na-curious ako, ano ba yung mga eksena dito na kayo nag-suggest, nag-edit? What can you share? Tsaka, paano nyo rin siya sinasabi, nahihiya ba kayo or what? And yun. Tsaka ano yung mga eksena or linyang sa inyo nanggaling? Para pag pinunod namin to sa Basics, ito yung sinasabi nila, JM Piang na baon nila. Nararamdaman ko si Goldwyn, for someone na 2 taon pa lang sa industriya, napaka-collaborative na nila, no? That they have something to share. Gusto niyong sagutin yung tanong niya na paano niyo ginagawa yun na meron kayong suggestion, ideas? Finally, na-meet din namin si Goldie. Ay, ano bang record ni Goldwyn? Wala naman. Lagi na kami nakabang sa mga release. Oo. Mahilig kami sa film. Sikat ka, Goldwyn. Gusto ko yung chair number 8. Thank you po. Thank you. Ang show, ang shake natin. Charot. Ay, naalala!
Oo, episode 2 ang pinaka-favorite niya. Oo, tapos na yun, 150 million na kami, sorry. Oo. Okay, would you like to answer that? Marami po, marami. Lalo na sa pagdating sa mga comedy scene. Kasi mas kilala namin yung sarili namin kung paano namin madadali yung comedy sa bawat scene. Like, example yung sa trailer, yung Actually, okay, share ka na. Nung time na yung nasa trailer naman